Topic na pag-uusapan natin na mahalaga po na dapat in sync tayo is we must be in sync, sabihin nyo nga, with the mission. Yan. Sabihin nyo again, mission. Actually, nung topic about in sync with the church, napahapyawan ko po ito, no? In sync with the church or be partner and connected in agreement with the church, we must be in sync too with its mission. Pero hindi po natin pag-uusapan in detail yung mission ng simbahan natin, which is, alam naman natin, yung purpose, nakapaskil po dyan, anong purpose ng simbahan nyo? Ba't kayo nandiyan dyan sa simbahan? Diba? We love God, we love other people, and we make disciples. So, lilinawan lang po natin ng konti na yun para talagang tayo ay nakakasunod sa mission ng Panginoon. Okay po tayo ron? Sige po, tayo po yung muling manalangin. Panginoon, maraming salamat at pinupuri ka namin, God, sa isang magandang umagang pinagkaloob mo sa amin. Dalangin po namin, God, na samahan mo kami sa aming pag-aaral. Ikaw ang manguna. Ikaw po, Panginoon, na makita. Dalangin namin, God, ang word mo, ang salita mo, comes to us with conviction, with power and anointing. Dalangin namin na baguhin mo kami, ayusin mo kami, itama mo, God, ang aming pong pananaw, itama mo, God, ang aming puso at makalakad kami, Lord, base, Lord, sa iyong kalooban. Ama, salamat. Ikaw manguna, mangusap. We offer this sermon. We offer this listening to you. In Jesus' name, everybody says amen. Hallelujah. Okay, in sync with the mission. In sync with God's mission. So, before I proceed, sino dito alam niya yung mission niya? Alam niyo yung mission nyo. Or alam niyo yung purpose nyo sa buhay, bakit kayo nabubuhay. Alam niyo, natanong mo na ba sa sarili mo yun, bakit ako nandito sa mundong ibabaw? Bakit ako nandito sa Saugsim? Bakit ako nandito sa pamilya na to? What is my purpose? What is my mission? Tinatanong niyo ba yan? Or wala lang, basta bigla na lang akong sumulpot? Ganun ba yun? Sino rito yung mahilig add to cart, mag-shopping, mag-Lazada? Diba, bumibili tayo online, tapos kapag naka-order, alimbawa, bumili tayo or umorder tayo ng shoe rack. Alam niyo yung shoe rack? Yung lagayan ng sapatos o mga tsinelas sa gilid ng bahay natin, sa pintuan. Diba, minsan, bumili tayo, ang ganda yung nakikita natin yung picture niya sa Lazada o sa Shopee, eto, ang ganda na ito. Kaya lang, ang problema, nung dumating siya sa bahay mo, di ba, minsan wala pang pangalan, pero alam mo, in-order mo yon, walang pangalan. At ang nakakalungkot, ang dami-dami nun, pero walang instruction manual. Nakalimutan. Eh di ikaw, ano ka ngayon, di ba? Tapos wala ka pa internet, hirap na hirap ka pa, ano ba gagawin ito? Di ba, dumating yung parcel mo, walang instruction manual at hindi mo alam kung paano mo siya ngayon i-assemble. Nasubukan mo na ba nag-assemble ng walang manual? Di ba't ang tagal? At minsan yung kinakabit mo, bakit sobra? Yung pala, meron ka palang hindi na ilagay, yung paa na punta sa ibabaw. Nabaligtad lahat. Ibig sabihin, gumagawa na tayo ng sarili natin diskarte kasi hindi natin alam yung purpose ng mga pyesa na yon o ng isang bagay na yon, bakit siya nandoon? May kausap ba ako? Diba? Ganun yung nangyayari sa atin. At minsan, ganun din po yung tunay na buhay po natin. Kapag hindi po natin alam o naiintindihan yung purpose natin, o hindi natin naiintindihan yung mission natin sa Panginoon, ba't tayo nabubuhay, we are actually messing with our lives. Na kung saan tumatagal, gumugulo, mas nakakalungkot kasi hindi mo alam yung purpose mo, bakit ka nandiyan. May kausap pa ba ako? Because we misunderstood or we do not know our purpose. Minsan yung lifestyle natin, yung pamumuhay natin, at yung vision ni Lord sa atin ay hindi po siya nagsisink in. Hindi siya nagja-jive, hindi siya nagtutugma. Kumikinis tayo base sa ating feelings, sa ating pananaw, sa ating lifestyle, pero iba naman yung mission na gustong ipagawa sa atin ni Lord.
Nagigets po ba? Yung tibok ng puso natin ay iba sa tinitibok ng puso ng Diyos. Hindi tayo in sync. Are you with me? Minsan narinig na natin, alam nyo na to, madalas natin marinig, sinabi ni Dr. Miles Monroe, ang sabi niya, the greatest tragedy in life is not death. But the greatest tragedy in life is a life without purpose. Minsan gusto natin mamasyal, punta ng Boracay, pupunta kayo ng abroad o anuman sa lugar man. You know what? Wala pong mali sa lahat ng yon. Pero hindi po, sasabihin ko po sa inyo, yung mga sinabi ko kanina, hindi po iyon ang mission o purpose ng Diyos sa atin. Maganda lahat yon. Pero hindi po yun ang purpose ng Diyos sa atin. Mas mahalaga ang purpose kaysa sa ginugusto lang natin or pinupurso lang natin. May kausap ba ako? We are living but we are not in sync. Are you with me? Nabubuhay tayo pero hindi tayo in sync sa mission ng Lord. Marami sa atin, gising naman yung katawan. Diba? We are alive pero tulog yung purpose. Gumagalaw tayo, kumikilos tayo, pero yung purpose tulog, hindi makita yung purpose doon. Kasi ang akala natin, akala natin, ang buhay natin, kung estudyante ka, school, or work, kain, tulog. Diba, ganun lang, paulit-ulit. Estudyante ka, aral, baon, aral, kain, tulog. It's a cycle. At akala mo, that is our purpose. Yun lang yung purpose mo. Are you with me? Now, sabi po ng 2 Corinthians chapter 5, verse 9 to 11, sabi po dyan, so whether we are at home, saan daw? At home or away, we make it our aim to please Him. Yan po ang sabi ni Pablo. Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo ay haharap sa judgment seat or sa huling paghuhukom ng Diyos so that each one may receive what is due for what he has done in the body, sa katawan natin, whether good or evil. So lahat daw po tayo ay hatulan base sa ating ginawa. Pero eto pong si Pablo, malinaw sa kanya, kaya sabi niya, whether I am in the body, hindi po yung body na sa body of Christ, sa I am in the body, at tayo man ay buhay pa sa katawan natin, or we are away with our body, ang aim niya po, or ang purpose or mission niya, is to please God. Nawa sana tayo ba ay may ganong perspective, ganon di ba ang tingin natin? Saan man tayo mapunta tayo ng ibang lugar, ano man ang ginagawa natin, is it our aim to please the Lord? That's our purpose. That is one of our, actually, it should be the main purpose of our lives. Kung Kristiyano ka, ang main purpose mo, hindi ang magpadedi ng anak mo. Hindi ang pasayahin ang sarili mo, kumain sa masasarap na restaurant, mag-enjoy, magpayaman. Masarap yan, maganda yan, pero hindi yan ang purpose mo. Sana kung Kristiyano tayo, this should also our aim. We make it our aim to please God. May kausap ba ako? Malinaw kay Pablo yun. Alam niya ang purpose niya, to please the Lord. Kaya minsan tayo nagkakaproblema, mabilis tayong mag-init ang ulo. Why? Kasi baka nakakalimutan natin yung purpose natin. Baka kahit Kristiyano ka, galing ka sa simbahan, pagbaba mo, kinat ka ng isang driver, naghahabol ka ngayon, may nakalimutan ka, anak. Hindi mo purpose manghabol at makipag-away. Ang purpose mo, Kristiyano, di ba? Ang purpose mo, i-please si God. Sa tingin mo, pag naabutan mo ba yun, mapiplease mo pa si Lord? Or, di ba, talagang maiinis ka na. May kausap ako. Again, another, Acts chapter 20, verse 24. But I do not account my life, sabi ni Paul, I do not account my life of any value, nor as precious to myself. Hindi ko masyadong pinapahalaga na yung sarili ko. If only I may finish my course, and what?
the ministry I received from the Lord. Ano raw yon? To testify to the gospel of the grace of God. Again, napakalinaw kay Pablo. Di ba? Kaya minsan tayo, we value more of ourselves. Di ba? Pag masyado natin tinitreat, masyado yung sarili natin, uy, teka lang, dapat, muna ako, magpapagupit muna ako. Ay, hindi ako ate ng church kasi wala akong bagong damit eh. If that's our mindset or perspective, si Paul hindi. I do not account my life of any value, nor as precious. Diba? My precious. Diba? Masyadong ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Pero si Pablo, hindi. If only I may finish my course. Sabihin nyo nga, finish my course. Matapos ko yung assignment ko. Matapos ko yung binigay sa akin ni Lord na gampanin. Tama? I finish my assignment and the ministry that the Lord had gave me. Bawat isa po sa atin may ministry tayo. Tama po ba? That's our purpose. Ang purpose natin, magampanan natin yung ministry natin ng tama at matapos natin ito base sa gusto ng Panginoon, matapos natin yung gampanin. At malinaw po ito again kay Paul. Kung mamamatay man ako, edi mamatay, di ba? Sabi niya sa Tagalog. Basta't na magawa ko lang yung purpose ko sa mundo na binigay ng Lord. Tayo ba ganyan? Or hindi tayo kagaya ni Pablo. Mamatay kung mamatay. Di ba? Kung alam natin yung Acts chapter, yung susunod, di ba? Talagang kung mamatay. To live is to Christ, to die is gain. Basta't para kay Kristo, Lord, para sa ito. Di ba? Magampanan mo yung purpose mo. So what? Actually, it's a challenging word. But ayun po talaga ang totoo. Kung alam natin ang mission natin, lahat ng gagawin natin, nilalakaran natin, ay dapat nalalakaran natin ito pabalik sa mission ng Diyos. Are you with me? So again, ang tanong ko, what is your mission in life? Ano po ang mission mo sa buhay? Hindi ko nga po alam ba't ako nandito ngayon eh. Nayaya lang ako ni brother, ni sister eh. What is your mission in life? Ba't ka nabubuhay? Ilang taon ka na nabubuhay? Ang tanong, alam mo ba, naintindihan mo pa ba yung mission mo? What is the purpose of your life? Bibigyan ko po kayo ng sinasabi ng Bible. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Let's look at this. Habulin mo nga itong monitor ko, nak, baka pwede, para hindi na ako lilingon sa likuran. Hugot mo lang. So sabi po dyan, 18, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kita po ba? So ito po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Lahat daw ng kapangyarihan or authorities ay ibinigay na sa Kanya ng Ama. Diba? Sa langit man at sa lupa. Therefore, diba? Lahat bilang, diba? Tayo man. Diba? All authorities are given to Jesus and He commanded His disciples. At yung command na yon, hindi lang yon para doon sa 12 apostles, hindi lang yung para doon sa mga naiwan, but that command was extended to us. Ano yung command na yun? Sa verse 19, sabi dyan, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi po siya antanda. Diba? Ang isang ginagawa, antanda. It is the name. Yung ibig sabihin, yung authority na binigay ni Lord sa atin, ay nasa sa Kanya na. Nasa sa Kanya. Therefore, yung authority na yon, dahil nasa akin ang authority, inuutusan ko kayo. Ganun lang siya kasimple. I have all the authorities. Yung lahat ng kapangyarihan nasa Panginoon. Tapos meron siyang inutos sa atin, go and make disciples. Meron po dyan 4 o 5 na 5 verb. Ang verb po ay isang action words na dapat ay ating ginagawa. Nakikita, naka-highlight po dyan. Go! Make disciples, baptizing, teaching, and observing. Pag sinabing observing,
ginagawa. Hindi lang basta teaching, kundi ginagawa mo yung natutunan mo. Observing all that I have commanded you. Amen po ba? At yung salitang go, ano yung go? Mag-go ka lang, tumakbo ka, mag-run ka? Hindi po. Actually, yung kabuuan po na yan, yung buong verse 19 to 20, it is summarized into one word. In one text, which is the nakabold na dyan, is to make disciples. May kausap ba ako? That is the main word. That is the main text of Matthew 28 verse 18 to 20, which is all of us, all Christians, must make disciples. Yun po ang inutos sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Yung kabuuan po niyan, that is the greatest commission. Kaya nga siya, hindi lang siya basta utos. Sa lahat ng utos, that is the greatest. Are you with me? The greatest commission. Kung merong greatest commandment, love God, love people, ito naman, yung make disciples, this is the greatest commission. May kausap. Naintindihan po ba? Kaya minsan baka nakakalimutan natin, ba't hindi tayo kumikilos sa mission natin? Maybe we forgot that this is not a suggestion, but this is a command. God's mission is not a suggestion, but a commandment. Yan. Pasunod nga po, anak. God's mission is not a suggestion, but a commandment. Malinaw po ba ron? Hindi po ito, ay sabi ni Lord, go and make disciples. You know what? Minsan kasi ang thinking natin, pang pastor lang yan, pang preacher lang yan, kagaya ni, di ba, Pastor Jay, parang kay Nira lang yan, magaling mag-preach. Hindi po. This command was given to all Christians to go and make disciples. And this is not a suggestion. Hindi po ito option lang, but this is a command. Kaya nga sinabi ni Lord, all authority has been given to me. Therefore, di ba, He conclude, therefore, go, make disciples. May kausap ako. You know what, sa military po, di ba, kapag doon ang commander or ang general nag-utos, at kapag hindi ka sumunod, you will be, tinatawag nilang court-martial. Di ba? Sabi ng general mo, sugod! Tapos yung isang sundalo, di ba? Sir, wait lang po tapusin ko rin yung Netflix ko. Netflix ka pa? Sabi, lusob ka na. Bawal po yun. You will be court-martial. Kaya lang sa atin, walang ganun eh. Diba? Sabi ni Pastor, tara, join tayo, mag-win tayo ng souls. Nagsasuggest si Pastor. Hindi, diba? Kung ako, pwede ako mag-suggest, pero hindi naman sa akin galing ang utos na yan eh. It was commanded by the Lord. May kausap ba ako? Si Jesus mismo ang commander-in-chief ng utos po na yan. Go and make disciples. Sabi nga ni David Livingstone, sabi diyan, if a commission by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? Naintindihan po ba? Linawan natin. Diba? Will it be an honor to serve to the highest ranking officials of the land? Sa presidente natin, it will be an honor to serve for the president. Amen po ba? But it's an honor. Kaya lang sa panahon kasi ngayon kung ang presidente ay ang daming question, mahirap. Pero compared, sa totoo lang, personally speaking, kapag tayo po ay naglingkod sa isang hari, it's an honor and privilege for us. Naglilingkod ako. Diba? Halimbawa, si pastor na lang, anak, ang galing mo sumayaw. Diba? Pwede kitang isama rito sa, gusto mo ba? Diba? Inalok ka ng isang pastor, inalok ka ng leader. It's an honor na alokin ka tapos bibigyan ka ng posisyon. Diba? It's a great honor to take that privilege. Pero ito pong command na to, ay, diba, mapagsilbihan mo yung hari. Diba, kung nanonood nga tayo ng mga sinaunang mga pelikula about kingdom, diba, kala Jumong, kala Shintonlok tuloy, pangalan no, ano ulit? Oh, basta ganon, di ba? Yung mga Korean movie natin.
Di ba't ang tuwan-tuwa sila, kahit gaano kahirap, basta mapaglingkuran nila yung kamahalan, yung hari. Opo, kamahalan. Gagawin ko po, di ba? Para sa inyong pangalan. It's a privilege. Amen? So, how much more kung tayo ay maglilingkod sa hari ng mga hari, sa Lord of Lords and King of Kings. Meron siyang utos. Ganon din ba tayo ka-excited na talagang we are honored to serve for the King? May kausap pa ba ako? Or baka hindi ganun ang mindset natin. That's why we are not that excited to serve for the King. Question. Are you a real disciple of the Lord? Hindi yata. Are you a real disciple of Jesus Christ? Kung yes yan, praise God, it's a yes. You know what? Kung tatanungin tayo, are you a real disciple? Kung real disciple ka, it should be yes. At dalawa lang ang gagawin mo. Will you follow Him or not? Diba? Susunod ka ba o hindi? Kasi kung tayo disciple, Lord, I'm a disciple. Lahat po, Panginoon, ng gusto mo, kalooban mo, gagawin ko. Kasi disciple ako eh. May kausap ba ako? The problem is, marami kasi follower lang, pero hindi disciple. This is the hard truth. Maybe some of us, baka ganun yung mindset or nararamdaman. That's why yung ating ibang reactions and submissions ay hindi tayo fully support kasi we are just a follower of the Lord, pero hindi tayo disciple. Kasi nung time si Jesus Christ, marami naman follower eh. Lalo na nung nagpagaling siya ng maraming may sakit. Lalo na nung nagpakain siya ng 5,000. Nagpakita ng mga signs and wonders. Wow, ang galing. Wow, magic. Di ba? Talaga, na-excite tayo. At dahil nakakita tayo ng mga kababalagan, wow, ang galing ni Jesus Christ. Oh. Sunuran tayo ng sunuran. We are just a fan. Ba, ang galing ni Lord, nakakatawang panoorin. Ba, oy, may blessing, nagpaulan. Di ba? Maraming biyaya, pinarami yung tinapay, pati yung isda, pinarami. So, tuwan-tuwa tayo. Natutuwa ka, but you are just a follower. You are just a fan. Kadalasan yung fans club, nagpapalo lang yan kasi ibig sabihin, malaki pa yung pakinabang nila. Or madali lang, yung sinusunod mo isang tao o yung isang idea ng isang tao because you are a follower. Or madali lang yung ginagawa or maginhawa pa. Pero ang disciple, through thick and thin, kasama yan sa'yo. Hanggang dulo. Sabihin nyo nga hanggang dulo. Yan, hanggang doon sa likod. Hindi tayo sasama kapag masaya, pero kapag malungkot na, mainit na, wala na kuryente, labas na tayong lahat. That's not a disciple. It's a follower. Kaya kapag follower ka, kadalasan sa follower, nagaan follow ka kasi follower ka lang eh. Pero kay Christ, kapag disciple ka, kasi yung salvation mo, hindi naman tinatanggal ni Lord yung ina-unsave ka niya eh. Pag sinave ka ni Lord, you are totally saved. Kaya yung ating pong commitment and submission, hindi tayo follower lang, but we are a disciple. Nagpapaturo tayo kay Lord. Amen po ba ron? Now, how can we be in sync with the mission, with God's mission? Paano tayo mag-in sync dito sa mission na to? Now, dilinawan natin. We are going to read from Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Dito po natin kukunin ang ating pong lesson. Basahin po natin. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. Paano tayo kukuha ng point? Paano tayo kukuha ng point dyan? How can we be in sync with God's mission? Base po dyan sa text na binasa po natin. 3 puntos. Ilan? 3
Tatlo. Number one, to be in sync with God's mission, we must have the eyes of Jesus. Sabihin niyo nga eyes. Dapat ang mata o ang paningin natin o ang perspective natin, the vision we have, hindi yung vision mo, kundi mismo kung ano ang vision o ang paningin or perspective ni Kristo. Next slide. Sabi dyan, but when He saw, diba? When Jesus saw the crowds, ano ang nakita ni Jesus? When Jesus saw the crowds, He had compassion. Kaya ang tanong, tayo po ba? How do we see the people? How do we see people? Pag nakikita ba natin ang isang tao, anong tingin mo sa kanya? Uy, maitim, may tato, masamang tao yan. May tato eh. Si Aris yan. Ganong agad tayo may... How do we see people? Paano ka ba tumingin sa tao? Doon po natin sinicheck yung ating pong perspective. Ay, maitim. Diba? Minsan pag maitim, madumi ka agad ang tingin natin. Hindi po lahat ng black complexion ay madumi. Diba? Hindi porket maitim, pangit agad. Diba? Sabi nga nila, black is beautiful. Amen po ba? Black is beautiful. Wala po sa kulay yan. Maging ang ugali ng tao, hindi natin pwedeng basahin base lang sa kanyang panlabas. So ano po ang contrast po dito? Ano ang contrast kung si Jesus Christ ay tumingin sa tao with compassion? Ano ang contrast nan? Makikita po natin yan. The same chapter, Matthew chapter 9. Balikan lang po natin from verse 10 to 11. Sabi po dyan, and as Jesus reclined at the table in the house, behold, many, sino raw? Tax collectors and sinners came. Were they reclining with Jesus and His disciples? Again, nandun tayo sa salitang reclining. Pag sinabing reclining, body-body na ang upuan mo na, ang galawan. Talaga nakikiisa ka na, nakikisama ka na doon sa mga manginginom at lalo na dyan sa mga tax collectors. So verse 11, when the Pharisee saw. Diba? Iba ang paningin ni Jesus, iba ang paningin ng mga Pariseyo. Nung nakita ng mga Pariseyo, they said to His disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Ba't ganyan ang guro nyo? Nakikiupo, nakikisama yung leader nyo sa mga tax collectors at mga makasalanan. Grabe siya. Grabe ang leader nyo. How do we see people? When Jesus looked at the people, Jesus saw with compassion. Tayo ba pag tumingin sa tao? Ba? Are we judgmental? Dina-judge ba natin sila like the Pharisees? No po, gara, po sa mga tax collector. Ang gara, di ba? Knowing tax collectors as the worst sinners among sinners. Amen po ba? Sabi ng Bible, ang tingin ng mga Hudyo sa tax collectors ay worst sinners. Tapos sumasama ka. Ayun ang thinking ng mga Pharisees. Kung titignan po natin ito sa ating pong sitwasyon, do we become like a Pharisees? When people come to the church, how do we see them? Gara ng suot, hindi bagay ito dito. O ba't nandito ka? Di ba bawal ka dito? Mayroon ba tayong ganyung attitude? May kapatid tayo na may alam natin may ginawang pagkakamali pero bumalik sa simbahan. Diba? Para makasama natin. How do we look at them? Bawal bading dito. Bawal may tattoo dito. Diba? Nangyari ba sa atin yan? Ba't nakatsinelas ka lang? Simbahan to eh. Doon ka sa palengke kung nakatsinelas ka lang. Naka-short ka pa, tibay mo ha. Are you with me? You know what? Ang focus ng mga Pharisees, nakapokus sila doon sa dumi, doon sa mali, doon sa labels, sa suot. May kausap ako. But Jesus saw differently from the Pharisees. They saw compassion. Ano yung may lumalabas doon? Ano yun? Hindi, kasama ba yan sa script ko? Parang wala yun. Are you with me?
FYI, you know what? Yung sinasabi ko po, hindi po ito parehas ng ating pagtingin sa isang leader. Kung may nakita tayong, iba yung leader, iba yung sa baguhan at newcomer ng simbahan natin. But wag po, ibig sabihin, my point is, wag po natin silang i-judge. Kung meron pumasok dito ng bading at naka-floral dress, wag nating i-ex ka agad. Ex ka sa akin. Bawal ka. Alam naman natin pero kung may nakita tayong leader, naka-short, nagsasong lead, diba? Tapos naka-chinenas lang na parang nasa bahay lang, ibang usapan po yun. We have some process na ginagawa po natin sa mga bago compared sa mga matatagal na dumadalo. May kausap. But Jesus view with compassion. Ang sabi niya rin, nakita niya, Jesus saw a sheep without a shepherd. Diba? Para silang mga tupang ligaw. Nakita ni Jesus kaagad yung sugat, hindi lang yung kasalanan. Ang Pharisee kasi nakita kaagad yung kasalanan. May kausap ako. But compassion, it will move us into action. Kagaya ni Jesus. Dapat kung tayo may compassion, nakita natin kung paano yung mata at tingin ni Jesus sa isang tao. Hindi lang tayo mag-stay, ay kawawa ka naman. Dapat that compassion must move us into action. Kawawa ka naman, pagpipray kita. So anong hugot natin dito? Huwag kang tumingin para humusga, kundi tumingin tayo para kumalinga. Sana yan ang una nating mapalitan natin yung ating mata. Kung ang mata natin, we are so judgmental to the person now. Diba? To be in sync with the mission of the Lord, tumingin tayo, hindi para humusga, kundi para kumalinga. We must have the vision and the eyes of Jesus. Amen po ba? Number 2. How can we be in sync with the mission? Number 2, we must have the heart of Jesus. Sabihin niyo nga heart. Kanina yung mata, it's the vision. Now the heart, it would lead us that with, ayun po yung ating maging motivation. Bakit ka nandiyan dyan? Diba? It's our motivation. Sabi ng Matthew chapter 9, verse 36, yung word compassion. Pinagsama na natin kanina, no? When he saw the crowds, yung word na compassion, they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. Balikan po natin sa Matthew chapter 9, verse 12 to 13. Sabi diyan, but when they heard it, he said, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but I came to call the sinners. May kausap ako. Kaya si Jesus Christ dumating at binanggit niya yung salita na yan kasi hindi siya dumating dyan para gamutin yung magagaling na. Hindi siya tinawag para sa mga malalakas. Tinawag siya para doon sa mga pasyente at may sakit. Ang focus po ni Jesus is gamutin. Ang vision ni Lord ay hindi para sa perfect, kundi para sa mga broken. May kausap ako. Kaya nga dapat ang church, maging mindset po natin, the heart of Jesus. Ang simbahan po ay hindi museo para sa mga banal or perfect people. Ang simbahan ay hospital para sa mga makasalanan at broken. Sabihan ba ako? Ang church ay hindi museo or museum para sa mga banal, kundi hospital para sa mga broken or makasalanan. Tama po ba ron? Huwag po natin tingnan. Huwag natin masyadong itaas yung ating pong standards pagdating sa tao. Amen po ba? Ibaba natin lalo't sa mga bago. We are not perfect, and even in our leaders are not perfect. Diba, nagkakamali rin yan. Tao pa rin yan. Natutokso pa rin yan. Nalulungkot pa rin yan. Nagkakasala pa rin yan. Natatempt pa rin yan. They are all sinners. We are all sinners in the church.
Diba, minsan we are being judged by other people. Ganyan ba sa church? Ganyan ba? Yes, kasi ang tao sa church, they are not perfect. All of us are not perfect. Hindi tayo museo ng mga banal, kundi tayo ay hospital para sa mga broken at nagkakasala. Sino nagkakasala rito? Meron bang hindi? Wala, no? So kung lahat tayo nagkakasala, we treat the church as a hospital. Amen po ba ron? And we must love like Jesus. Ayun yung challenge po sa atin eh. We love other people, minamahal lang kasi natin yung kamahal-mahal, yung gusto natin mahalin, yung nagbe-benefit sa atin. But Jesus loved not just the lovable or likable, but Jesus also commanded us to love our frenemy. To love our enemies, di ba? Mahalin daw natin maging yung mga kaaway or umaaway sa atin. Mahalin natin. Amen po ba ron? Mabigat po yun, pero that's the mandate, that's the command of the Lord. Christians, learn to love your enemies. Amen po ba? You know what? If we are not acting like Jesus, ang problema kasi kung tayo po ay hindi po tayo umaakto na kagaya ng pagmamahal ni Jesus. That's why people are not following Jesus. Mahal nila si Jesus Christ, pero kung tayo po mismo sa simbahan ay nawawala yung hindi tayo in sync with the mission. We are not in sync with the heart of Jesus. Paano ako susunod sa simbahan nyo? Sabi, tinuturo nyo si Kristo. Hindi naman nila makita sa atin si Kristo. Amen po ba ron? Tayo po ang display window ni Lord. Kung pangit na nakikita sa atin, ayaw nilang pumasok o bumili sa tindahan natin kung tindahan man tayo. Tama? Alam ba, may tindahan ka dyan. Bakit ayaw nilang bumili sa'yo? Kasi pangit yung pinoportray natin. We are not acting like Jesus. And this is the challenge. We must act like Jesus. We must have the heart of Jesus. We must be lovable. We must be likable. Kahit hindi, sa totoo lang, hindi naman tayo likable. Hindi naman tayo lovable. Pero dahil tayo ay Kristiyano, pilitin natin maging likable. Hindi lang tayo basta bato ng tama, pero hindi na tayo likable. Nagigets? Tama naman yung sinasabi mo, pero kapag iba ang pagbato mo, hindi na tayo likable at lovable. Amen po ba? And last, number 3, how can we be in sync with the mission? We must have the urgency of Jesus. Sabihin nyo nga, urgency. Yan. It will move us to action. Yung action na yon, ang sabi, dapat urgent. Sabihin nyo nga, urgent. You know what? The word urgent in the Bible, ang ibig sabihin po niyan, it implies something important. Mahalaga siya, kaya nga urgent eh. Ibig sabihin, lahat ng urgent, kadalasan mahalaga. Kadalasan sa urgent, mahalaga yan. Tama po ba? Ay, may sunog sa labas, sa baba. Patayin mo mamaya ah. Ano ba yun? Urgent yun. Bakit? Importante kasi pag may nasasunog, hindi pwedeng babagal-bagal. It's an urgent. Amen? At yung mission natin, hindi lang po ito basta importante. Ito po yung isang bagay na hindi rin po natin dapat ipagpaliban. God's mission is not just important, but it is something that we should not neglect. May kausap na hindi dapat natin kalimutan. Importante pala, ba't hindi mo ginagawa? Ba, kung importante. Matthew chapter 9, tuloy natin, verse 37 to 38. Sabi dyan, then he said to his disciples, sabi ni Jesus sa disciples niya, yung point na urgent, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Yung naka-highlight po dyan, the harvest is plentiful. Ayan po ang tinatawag nating crisis. Magandang pakinggan, but actually it's a crisis. Bakit po siya crisis? Wow, the harvest is plentiful.
Ang daming harvest. Magandang pakinggan, but actually, it's a crisis. Malaking problema. Amen? Kung farmer ka, at kung may alaga kang sa farm, may alaga kang poultry, ang daming itlog. Wow, ang daming itlog. O ikaw ay nasa manggahan, marami kang tanim na mangga. Imagine yourself, ikaw ang may-ari nun. Anong mangyayari kapag marami kang harvest, tapos walang mag-harvest? Anong mangyayari? Mabubulok ang itlog mo, Pastor Joseph. Diba? Kung marami kang itlog at hindi mo kayang ubusin, mabubulok lang yan. Are you with me? So we need harvester. Gusto natin marami mag-harvest at ganun po yung point niyan. The harvest is plenty, it's a crisis for them. That's why the command is to be urgent. Magmadali tayo kasi masisira po yan. Amen po ba? Mabubulok yan at sayang yung pinaghirapan mo. Kaya minsan yung mga farmers na nagtanim ng palay, maliit pa. Ba't inaanin nyo na? May parating pong bagyo. Di ba? Kahit maliliit pa, konting bunga pa lang, ano ginagawa nila? Hina-harvest na kaysa sa wala silang mapakinabangan. May kausap ba ako? The spiritual truth, ang crisis ay hindi dahil walang bunga. Ang crisis dahil walang pipitas. That's the crisis. Amen? Ang crisis ay hindi dahil walang bunga. Bisa tayo, pray tayo ng pray, Lord, bring more souls. Actually, ayun na yung verse, oh. Ang harvest ay laging plenty. Ang dapat ipag-pray natin, Lord, bring more harvesters. That's the reality. Puno na ang anihan, ang problema, walang mang-aani. And we are not urgent. We are not urgent. Sa totoo lang, ang God kayang palakihin agad ang simbahan nang mabilis. Bakit? The harvest is plenty. The harvest is ready. But the harvesters are tulog. The harvesters are relaxed. Pa-Netflix lang. Pa-TikTok lang. Sabi nga dyan sa quote, maraming kaluluwa ang mapupunta sa impyerno. Hindi dahil masama ang mundo, kundi dahil maraming Kristiyano ang walang ginagawa. There are the signs and we are petics. Marami ng tanda, pero tahimik lang tayo. Parang si Mark. We are saving ourselves, but we are not saving others. Amen po ba ron? Parang di amen. Parang ouch siya. Parang ouch. Maraming kaluluwa ang pupunta ng impyerno, hindi dahil masama ang mga tao. Normal naman, basic naman yun All are sinners. Lahat naman destined to hell Pero why are they keep going to hell? Hindi nila problema yon. Dahil merong mandate si Lord may utos, pero ang tanong, asan ka? Where are you? We need to have the right perspective. Amen po ba? Para po tayong, yung sistema po natin, parang kwento ng dalawang salesman ng sapatos. Diba, itong dalawang salesman na to, salesman number 1 at si salesman number 2, pinampunta ng amo nila sa Africa. Sabi ng amo nila, mga salesman, gusto nating lumago ang negosyo natin, maghanap tayo ng buyer, punta tayo sa South Africa, doon sila na destino. Magkaibang area pero isang lugar, magkaibang distrito, pero isang area lang. Sabi ng isang salesman ng sapatos nung nag-survey siya ron, daming tao dito. Daming tao pero walang tsinelas, walang sapatos. Kaya tumawag siya sa amo niya. Boss, sunduin niyo na ako rito. No market. Mga tao dito hindi nagsusuot ng sapatos. Wala tayong mabebenta rito, sir. Sunduin niyo na ako. Salesman number 1. Pero ito namang isa, salesman number 2. Isang lugar lang ang pinuntahan nila. Di ba? Magkatabi lang, pero the same scenario nakita niya. Pero ang sabi niya,
tumawag siya sa boss niya. Parehas lang nakita nila. Sabi niya, boss, maganda market dito. Maraming tao rito. Mga hindi nagsusuot ng sapatos. Mga walang tsinelas, walang sapatos. Parehas lang ang report, pero magkaiba ng perspective. Are you with me? Baka tayo ganun din. Iisa lang naman ang mundo nakikita natin. Iisang balita lang naman nakikita ang binabalita sa TV, sa social media. Pero magkaiba tayo ng perspective. Hindi tayo sink in. Ito nang gusto ni Lord, pero ang report natin, Lord, walang maliligtas dito. Pero isang ang daming ililigtas dito. Ang dami natin mabibenta. So it is not true that people are not looking to Jesus or for Jesus. Ang totoo lang, walang gustong mag-share kay Jesus. Walang gusto kasi they do not invested time to give time, to share, to invest, to commit, to participate. May kausap ba ako? Next slide, pakita mo nga yung sunod na verse. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, eto na. Lord, wala mga ani. Sinabi mo na, wala. Pero sabi ni Lord, puno yan. Ang problema, kukunti ang mga ani. Kaya sabi niya, therefore, pray earnestly. Diba sa King James Version, I beseech thee. Talagang nagninikluhod ako. Dumating na ba sa atin yan? Naninikluhod ako, Lord! Pray to the Lord of the harvest that He send laborers into the harvest. Maybe that's what is missing. Marami mga simbahan, huwag na tayo masyado mag-pray. Dagdag oras lang yan. Talaga, hako na. Mag-usap tayo, mag-meeting tayo. Mag-harvest tayo, magplano tayo. Pero dito, ang conclusion ni Lord, therefore, I beseech thee. Pray earnestly. Hindi niya po inaalis yung value ng prayer. Maraming simbahan inaalis, binabawasan ng prayer. Huwag na tayo mag-pray. Tumugtog na tayo, kumanta na tayo. Alam naman natin yan eh. Cycle lang naman ng prayer eh. But prayer is the anchor. Diba? Yung team nga nila Pastor Joseph. Prayer is the anchor that would lead us to be in sync with God. Simulan sa panalangin, at kung may nangyari, walang nangyari, tapusin pa rin sa pagsamba at pananalangin. Amen. Join in prayer. Come to God again in prayer. Amen po ba? Dapat mag-join tayo, mag-involve tayo. Dapat in-sync tayo sa pananalangin pa rin. Di ba, ang panalangin leader eto. Pero ang panalangin mo, Lord, bless mo po ang mga negosyo namin, i-bless mo ang tatay namin, pamilya namin. Pero yung simbahan, ang prayer niya, Lord, send laborers. Sana nagkakaisa tayo ron. Magkaisa tayo sa panalangin that the Lord will give us laborers or harvesters. Kung wala na nagdi-disciple, wala na naghumahayo, wala na nagsishare, walang gusto magtaas ng kamay, anong dapat gawin? Hayo ba kaagad? Pray. Therefore, pray earnestly. Maging seryoso ka sa pananalangin, iiyak mo, Lord! We pray for souls. We pray for, hindi souls ang pinag-pray, harvesters. I pray, God, for leaders who will commit, nasasama sa harvest. Maybe that's what we lack. Actually, meron na tayong box dyan, no? Tagal na nga po yun, yung box na pamimigay sa mga bata. But I'm still looking for people na magsasabi, Pastor, pwede po ba akong sumama? Kailan po ba kayo lalabas? Ba? Kung di po kayo libre, ako na po magbo-volunteer. Maglilibot po ako dyan, sasama po ako dyan. Magpa-participate ako, tatawag ako. Kung ayaw ng mentor ko, maghahanap ako ng isang buddy. Buddy ko, dalawa kami, partner kami. Diba? Magbabahay-bahay kami. Mga kamusta lang, magbibigay kami ng bigas. Kung tatanggapin ng Word of God, at least may bigas siya. Kung wala, okay lang, may bigas ka. Tapos tayo, ayoko, takot ako, ayoko, nahihiya ako eh.
Ilang minuto lang yon, ilang oras lang. But gusto natin relax, gusto natin at ease. Therefore, that's what we lack. Amen po ba? Ipinagdarasal natin na marami ang maligtas, pero nung binigyan ka ni Lord ng pagkakataon mag-share sa classmate mo, sa office mate mo, nag-back out ka. Amen. So ang prayer na walang aksyon ay parang phone na connected pero wala naman data. Ganun pa rin, hindi pa rin nakakasend ng message kasi wala kang data. May kausap. Hindi po tayo magiging urgent sa mission kung magkakaiba po tayo ng conviction. Sabihin nyo nga conviction. Ngayon magbibigay lang po ako ng mabilis lang. 4 convictions na dapat ay nagkakaisa tayo. For us to be urgent. You know what? Hindi tayo urgent kasi we are not have the same conviction. Ang conviction niya isa, hindi, okay lang. Itong isa ang conviction, sige pastor, sama ako sa'yo. Join ako dyan. So paano tayo, how can we be united? How can we be in sync if all of us have different convictions? 4 convictions. Number 1, we must have the same perspective that the Great Commission is a command and not a suggestion. Sinabi na natin kanina. Nasa macho naman yan eh. Dapat maninaw sa atin, ang greatest commission, hindi po siya suwestyon, kundi ito ay utos. Ang nag-utos, yung King of Kings and Lord of Lords, na sana seryoso tayo kasi ang utos na yan, seryoso niya yung ibinigay. Pangalawa, ano pang conviction? That God desires everyone to be saved. Agree ba tayo dyan? Baka kasi tayo, ang mindset natin, hindi, may pinili ang Diyos. Sa tingin ko, hindi naman pinili yan. Tsura pa lang yan eh. Diba? Baka may ganung mindset tayo. You know what? Ang puso ni Lord that God desires all people to be saved. Sabi po yan sa 1 Timothy 2:4. Diba? Sabi dyan, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Lahat ng tao, desire ni Lord maligtas, but it's up to Him kung sinong ililigtas niya. But ang gagawin mo lang, just share the gospel. I-share mo lang, hindi naman ikaw ang magdi-decide eh. Si Lord ang magdi-decide kung ililigtas niya yung tao o hindi. May kausap. Amen? Luke chapter 15 verse 7. Sabi diyan, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who don't need to repent. So ang ibig sabihin lang po dyan, isang kaluluwa lang may value na yan sa Panginoon. Amen? Kung yung 99 ay ayaw, pero kung merong isa man lang, kapag tayo ay nag-pursue, tayo ay nag-win ng soul, sa langit ang isang kaluluwa ang katumbas. Libong-libong anghel ang nagpupuri sa langit para sa isang kaluluwa na ma-share mo. Diba? Kung tayo nagbigay ng bigas, diba? Nagbigay tayo ng 20 sacks of rice for how many weeks or how many months, pero still may mga naligtas pa rin doon. At yung kaluluwa na yon, ilang libong anghel ang nagpupuri sa langit. Amen? Because God desires all people to be saved. And number 3, ano pang conviction? Dapat parehas tayo that people are lost without Jesus. Diba? Ang tao ay pupunta ng impyerno, kapatid, kapag walang Kristo. Ama, all people sin. There is none righteous, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, yung ating righteous deeds ay maruming basahan pa rin sa Panginoon kung wala siyang Kristo. Sabi nga ng Acts chapter 4, verse 12, there is salvation in no one else. Walang kaligtasan kanino man. For there's no other name under heaven given among men by which we must be saved. Walang ibang pangalang ibinigay ang langit,
para sa ikaliligtas ng tao, kundi sa pangalan lang ng mga naunang verse ay si Jesus. So kung ganyan ang mindset natin, kung ang ating perspective, that people are lost without Jesus. Sana ganun ang tingin natin. Pag nakita natin ang tao, mukha siyang masaya, mukhang fulfilled naman siya, pero ikaw ba, pares ba tayo ng perspective ni Jesus? Nakikita ba natin ang tao as masaya lang siya? Or tinitignan din natin ng isang tao, kilala niya kaya si Jesus? May kausap ba ako? Kasi kung walang Kristo yan, kahit anong ganda ng buhay niyan, impyerno ang bagsak niyan. May kausap ba ako? Kahit anong ganda ng buhay o nakangiti ang tao, kung walang Kristo, sa impyerno ang bagsak pa rin natin because there is no other name given for which a man could be saved only to the name of Jesus. Amen? John chapter 3 verse 3. Truly, truly, I say to you, sabi ni Jesus, unless one be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung salitang maliban, ibig sabihin wala nang iba. Maliban ang tao, ipanganak na muli, maliban ang tao, ma-born again spiritually, hindi physically, ay hindi siya makakakita at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tapos ikaw, tayo, basta ako ligtas. Ligtas tayo, pero yung mahal mo sa buhay, may Kristo ba? Yung manliligaw mo, pogi eh. Ang tanong, may Kristo ba? Sharean mo bago ka umuo. Amen. Talagang pakita, meron mga fruits of repentance, may fruits of righteousness. Amen po ba? Because unless man be a real Christian, be born again, sa totoo lang, he cannot see the kingdom of God. Sama na po ako ng floor. Number 4, last. Anong conviction pa? God will hold us accountable. Amen po ba ron? You know what? Lahat po ng ginagawa ng kasamaan natin, lalo na kung kadikit mo yan, kapamilya mo yan, classmate mo yan, workmate mo yan, tapos alam mong wala naman siyang Kristo, tapos ikaw, who cares? Kung wala tayong paki sa kanila, you know what? Ang sabi ni Lord, God will hold us accountable. Tayo po ang mananagot sa kanilang dugo, sa kanilang buhay. Sabi ni Ezekiel chapter 3 verse 18, When I say to the wicked, you shall surely die. Tapos, and you do not warn him or speak out to warn the wicked from his wicked way, that he may live, that wicked man shall die in his iniquity. Mamamatay yung tao dahil sa kasalanan niya. Pero, his blood I will require at your hand. So still, hindi man ikaw yung gumagawa ng kasalanan. Nakikita mo, gumagawa siya ng mali, pero ikaw, patay mali siya ka pa rin. And sabi ni Lord, alam mo anak, yung tao na yun, mamamatay yun dahil sa kasalanan niya. Pero ang sabi ni Lord sa Ezekiel, dahil hindi mo sila binigyan ng warning, you do not give a warn, you do not speak up to them. Mali ang ginagawa mo, hindi mo sila binigyan ng babala. Sabi ni Lord, His blood I will require at your hand. Mananagot ka. Gusto ba natin managot sa Panginoon? Biro mo, tagal mo kasama sa bahay, di mo man lang shinare si Jesus. Nahiya ako eh. Kapatid, parang sunog lang yan. Sunog na yung bahay niya, nakay-makeup ka, nahihiya ka pa. It's a life-to-death situation. It's an urgent call. Pero ikaw, wala ka pa rin ginagawa. Mas consider mo yung hiya mo. Sabi ni Lord, ipagsusulit mo yung dugo niya, yung buhay niya. Biro mo, nanay mo, kamag-anak mo, you do not speak up, you do not share. Kung nahihiya ka, i-chat mo na lang. Kung nahihiya ka, sulatan mo. Yung kapatid ko nga po kasi dati na-born again ako, nung time na na-born again ako, narinig ko yung verse na yan. Nahihiya ako sa kapatid ko, kay Balong. Hindi ko ma-share yung nanay ko. Sumulat ako. Wala pang cellphone nun ha. Sumulat ako, sinabi ko, kailangan mo tanggapin si Jesus.
Kasi pag ginawa po natin yan, sabi ng Acts chapter 20, verse 26 to 27, "Therefore I declare to you today that I am innocent of the blood of any of you. Why? For I have not hesitated to proclaim to you the whole will of God." Hindi po tayo hatulan ng Diyos kapag atin namang sinabi sa kanila, pinoclaim natin yung mabuting balita. Alam mo, kapag hindi mo tinanggap si Kristo, walang Kristo sa puso mo, we will be punished in hell. Sabihin po natin yon. If we are a real disciple, it's an urgent call. It's an urgent assignment to us by God. Amen po ba? Natututo po? We must be in sync with the mission. Marami naman sa atin alam nila yung mission nila eh. Alam natin yung mission natin. Pero hindi natin malakaran. Why? Because many of us are distracted. Distracted tayo na maraming bagay. We are distracted sa gawa ng mundo. You know what? Di ba sabi ng Bible, Mark 8:38, makamtan mo man ang buong daigdig, pero kung kapalit naman ito, ang iyong buhay ay baliwala rin. Kapatid, sana we are not distracted by the pleasures of the world, mga binibigay sa atin. Ano man pleasure yan, sana we must be mission-minded. Diba? Dapat mission-minded tayo. Yung iba sa atin, mission-minded naman eh. Kaya lang, dati. Mission-minded, kaya lang yung mission-minded natin, dati pa. Kaya minsan nagpe-pray tayo eh. Pastor, pag-pray mo ako. Tapos sabi ng prayer natin, Lord, i-grant mo yung visa ko. Lord, i-grant mo yung makapasa lang ako, Panginoon. Lord, ipasa mo ako sa exam na to. Ipasa mo ako, Lord, sa visa na to. Pag ako pumasa, pangako, maglilingkod ako sa iyo ng wagas. Diba? Paglilingkod ko iba. Magtatayo ako ng Sogsim Miami. Diba? Sogsim Barcelona. Ang dami natin pangako. Dati. Ang laki ng vision natin. Ang laki ng mission natin. Dati. Pero after 5 years, diba? Hindi na Miami. Kasi hindi pa rin tayo dumadami. Why? Because we lack the urgency of the mission. Amen po ba? Nakalimutan natin na mas mahalaga sa atin yung ambition natin kaysa sa mission natin. Sana na pag nayaya tayo ng Sunday, sana matuto na tayong tumanggi. Diba? Sanahin po natin. Pag nayaya tayo ng Sunday, kung gimmick lang yan, matuto tayong tumanggi. Sabi ni Pastor Tina, alam na ng mga kamag-anak niya, kapag nayaya siya mag-anak ng binyag or mag-birthday party, diba, late na siya dadalo, hindi na isasabay. Why? Kasi alam mo yung mission mo eh. Kapag alam natin yung mission natin, wala nang tanong-tanong. We will not compromise because we know our mission. We know our purpose. Alam natin, assignment natin, kung businessman ka, diba? Alam mo yung assignment mo. We pursue, diba? We pursue our assignment hindi dahil businessman ka. Dapat we pursue our assignment kasi mas nauna yung Kristiyano ka bago ka businessman. Magkakaiba tayo. Magkakaiba tayo ng mga nilalakaran, ng trabaho po natin. Pero ano man ang ating pong vocation, ano man ang ating job, hindi po dapat mawala yung ating identity na Kristiyano ka muna bago ka businessman. Kristiyano ka muna bago ka egg dealer. Hindi nawawala yun. My point is, dapat mission-minded tayo. Nasa negosyo man tayo, nasa school man tayo, may mission pa rin tayong dapat gampanan at lakaran. Hindi lang tayo nagkaanak ka, hindi lang tayo naging tatay o naging nanay ng anak natin na para palakihin lang yung anak natin. Diba? We compromise many things. Dapat kung naging tatay at anak ka, yung identity mo, Kristiyano ka pa rin, na dapat ang mindset mo, hindi ka na nagpapadede ng anak mo, inilalakad mo sila, i-disciple mo rin sila. Tama? Iko-correct mo rin sila kasi Kristiyano ka. Itutuwid mo sila sa lakad
na lakad ng gustong ipagawa ni Lord. Amen po ba? May natutunan? So, tapos na po ako. Sana, hindi lang natin basta ito marinig, kundi atin lakaran. Maging isa po tayo ng conviction. Maging isa tayo, insing tayo sa ating pagtingin, katulad ni Jesus. Maging isa tayo, isang puso, kagaya ni Jesus. At isang pagmamadali or urgent, kagaya ng pagmamadali ni Jesus. Amen po ba?